Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa DOST, makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, good morning. Ano magiging lagay ng ating panahon ngayong Good morning, President. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po sa pag-iral dito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng na patuloy rin po nating binabantayan. Alas 4 po ng umaga kanina namataan ito ng Pag-asa sa layong 340 kilometers, yan po ay east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At dahil nga po ito ngayon ay nasa tropical depression category pa rin, taglay po nito ang lakas ng hangin maaaring umabot ng 55 kilometers per hour. Yan po ay malapit sa gitna. At ito po inaasang kikilos, yan po ay pan-northwest sa bilis po yan na 5 kilometers per hour. So nakikita po natin yung changes dahil mula po kahapon na kumikilos po yan pa west-northwest, ngayon po nagbago po yung direksyon at yan nga po kumikilos na pahilagang kanluran. At para po sa inaasahang lagi na panahon sa mga susunod na oras, asahan po dito sa Caraga region, ganoon din po dito sa may central at sa may eastern Visayas ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na meron po yung may hina at mga kalat-kalat na pag-ulan at syempre meron pa rin po chances ng pagkakaroon ng isolated thunderstorms o yan po yung mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog. At dito naman sa atin nilagay din po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, magkakaroon po tayo ng maaliwalas sa panahon pero syempre nandyan pa rin po yung posibilidad ng pagkakaroon ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, within 24 hours hindi pa naman po natin inaasahan na maglalandfall o tatama po sa kalupaan itong si Bagyong Domeng. Pero ngayon po wala pa rin po tayo nakikita na direktang epekto ng bagyo dahil nga po ito ay nandito pa rin sa ating karagatan at napakabagal pa rin po ng pagkilos ito. Pero syempre, patuloy po nating babantayan mga pagbabago dito dahil posible po na magkaroon po ng pagbilis at syempre paglakas nito sa mga susunod pang mga oras o kaya naman ay susunod pang mga araw. At sa ibang usapan, kahapon po araw ng Martes, naranasan po pasadong alas 2 ng hapon sa Cebu City ang pagkakaroon ng buhawi. Ayon po kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, ito pong buhawing ito ay maaari pong dulot nito pong pagkakaroon ng severe thunderstorm activity na nangyari nga po dyan sa may Cebu City kahapon. Kapag po ng thunderstorm, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng malalakas sa pag-ulan, mga pagbugso po ng hangin, at syempre may kasama pa yung pagkidlat, pagkulog. Pero kapag po nagkaroon na tayo ng severe thunderstorm activity, dito na po natin posibleng maranasan ito pong either pagkakaroon po ng pag-ulan ng yelo o kaya naman ay pagkakaroon ng tornado o buhawi, katulad po ng naranasan ng ating mga kababayang Cebuano. At kahapon nga po naranasan nila ito at nagdulot pa yan ng pagkasira na umabot po sa 30 houses o 30 kabahayan sa ilang bahagi po ng Cebu. Kaya paalala pa rin po kahit po mainit ang ating panahon dito sa ating bansa ay hindi pa rin po malabong magkaroon tayo ng mga thunderstorms na kadalasan nga po nating nararanasan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Samantala, ngayon nga pong buwan na ito ng Abril, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng 0 o 1 tropical cyclone na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ang isa nga po natin ay itong kasalukuyang umiiral na si Bagyong Domeng. Pero alam nyo ba, noong taong 1971 ay nakaranas po tayo ng 3 bagyo sa loob po yan ng ating PAR? Ang mga detalye sa aming pagbabalik. Mga kababayan, kahapon po ay natalakay natin dito sa Panahon TV ito po mga datos ng Pag-asa tungkol sa frequency o kung gaano nga ba katalas nagkakaroon ng bagyo kapag buwan po ng Abril dito po yan sa ating PAR. At nabanggit po dito na nagkaroon po tayo ng 16 tropical cyclones o 16 na bagyo ang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility for the past 30 years po yan. At isa po sa mga tumatak sa ating kasaysayan ay itong taong 1971 kung saan 3 bagyo ang pumasok dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility. So balikan lang po natin Ang una po dito ay ang bagyong Karingin po ay umiral noong 11 to April 18, 1971 at umabot po ang lakas ng hangin nito, yan po ay 150 kilometers per hour. Pumasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pero tulad po nakikita natin dito sa ating image, hindi po yan nakaapekto sa ating landmass dahil nga po dito lang po yan sa ating karagatan hanggang sa makalabas po yan ng ating PAR. At ang ikalawang bagyo po natin ay yung bagyong Diding. Ito po yan, nakikita po natin. Yan po umiral naman April 23 to April 28, 1971.
Palawan at ang lakas po ng hangin nito umabot po yan hanggang 154 kilometers per hour. So ang naging track po nito, yan po ay tumawid dito sa may Visayas hanggang pumunta po dito at dumaan sa bahagi ng Palawan, saka po yan dumaan dito sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ito naman po, sumunod po dito ang bagyong Itang. Yan po ay umiral April 28 hanggang May 7. So umabot pa po yan hanggang buwan ng Mayo. At ang lakas po nitong hangin ay umabot ng 100 kilometers per hour. At yung po nga track po nito, nagmula po yan dito sa mababang latitude hanggang sa dumaan po dito sa may Visayas at itong Southern Luzon hanggang mag-recurve po yan dito pa norte at dumaan po yan dito sa may Pasilangan hanggang makalabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. So, ibig sabihin lamang po talaga malinaw po no, na kahit po sa buwan ng Abril o kahit po tag-init ang ating panahon, ay posible po talaga na makaranas po tayo ng bagyo sa buwan na ito. Kaya po iba yung paghahanda pa rin at pag-monitor ang dapat natin gawin anumang oras at anumang araw. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Mamaya po abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning and happy Wednesday. Balik sa iyo, Porcelain. Happy Wednesday at maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.